Sabihin mo nga, God is here. Sabihin mo sa katabi mo yan, God is here. Amen. Hallelujah. Good morning everyone. Hallelujah. Sino dito pinagpalakan ng Panginoon? Sino dito naramdaman mo yung presence ng Lord kanina? Hallelujah. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Alam mo, yun ang pinakamahalaga. Every time we worship, every time we gather, no, maranasan natin yung presence ng Lord. Because ang katotohanan, kung hindi natin mararanasan yung presence ng Lord, umattend lang po tayo ng social club. Kasi wala naman pala si Lord. Amen. So, tutuloy po natin ating message. This is the continuation of our message last week about having a new beginning. Nalimutan na ba natin? Have you forgiven the people who has hurt you or wronged you? Nakapagpatawad ka na ba, kapatid? Yes. Sana may katabi mo, nakapagpatawad ka na ba? Baka every time lang ma-mention yung pangalan, nangingit-ngit ka sa galit. No, dapat makapagpatawad na tayo. Amen. Hallelujah. Have you resolved the issues found closure sa mga maling nagawa sa iyo? O mga maling nagawa mo rin? Meron ka ba naging closure? So dito itong past week na to, ni-reach out mo yung nakasamaan mo ng loob. You found closure. Meron ba? Taas yung kamay. Taas yung kamay. Praise God. No? Importante yun. Kasi hindi tayo makaka-move forward pag walang closure. Sabihin natin lahat, closure. Amen. Nasettle ba natin yung mga bagay sa puso natin at alam natin wala na tayong regrets, wala na tayong what ifs sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi na tayo lilingon-lingon. Si Lord na lang, wala nang iba. Amen. Hindi mo naiisipin, paano kung nagnegosyo ko? Paano kung ganito, ganyan? Paano? Hindi na. Si Lord na lang. Amen. Hallelujah. No? I hope and pray that we have forgotten what is behind. Para tayo ay move forward to what is ahead. Amen. Let's pray. Father God, you are here. Holy Spirit, you are here. You are present in this place. Salamat po. Lord, your presence is heaven to us, Lord God. Lord, wala po ibang mahalaga sa amin, Panginoon, kundi yung presensya mo. Salamat po, Panginoon, sa umagang pong ito, nandito ka, Lord. At alam po namin mangungusap ka. Alam po namin, Panginoon, patuloy ka, Panginoon, na hihipo sa aming puso, Panginoon. Babaguhin ang aming mga pananaw. Babaguhin ang takbo ng aming buhay, Panginoon. Lord, we love you, Jesus. I pray, Lord God, let no other spirits, Lord God, ang inaalaw namin to speak in this place, but only the Holy Spirit. And I pray, Lord God, that, Lord, you bring illumination through your word. You bring, Lord God, clarification through your word. You bring instruction through your word. And I pray, Lord God, kami po, Panginoon, Lord, mababago into more and more like you, Jesus. Salamat po, Lord God. We praise you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Come on, malakas sa palakpak sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So let's continue on our verse. Sabi dito, Philippians chapter 3, verses 12 to 14. Ito ang sabi ni Paul, not that I have already obtained all this or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Now we know, kagaya nung na-share natin last week, no, we know that the goal of Christianity is not just to have a good church, a wonderful church. Ang sarap ng fellowship, ang lamig, ang ganda ng lights, may pumuputok-putok pa. Mayroon pang fog machine. Wow, tindi. Andito si Lord. Di na kami magkita ng kapatid ko. No? Hindi lang yun, ha? Hindi yun yung goal ng Christianity. Hindi lang yung magandang fellowship, malaking church, magandang church. The goal of Christianity is spiritual maturity. Sabihin natin lahat, spiritual maturity or Christ-likeness. Yan ang goal ng buhay Kristiyano. Amen. You see, if our goal
Mga kapatid, listen to me. If our goal is just to attend church sa isang church na napakaganda at blessed na blessed ka sa mga tao dun sa church, no, at gusto mo attend ka lang ng church, then you are no different from other religions na masipag din umattend ng kanilang mga church. So kung ang goal ng Christianity ay maka-attend ka lang sa church, kapatid, religion lang yan. Any other religion would do the same. Amen. Amen. But kung ang goal natin ay kagaya ng sinabi ni Apostle Paul, sinabi niya dito, is spiritual maturity or Christ-likeness, then nagkaroon ng purpose yung ating buhay Kristiyano. Amen. Just imagine, kung ang goal lang ng Panginoon is for us to have a good fellowship, sana nung tayo ay na-born again, dinala na tayo lahat sa langit. Mas masarap naman yung fellowship doon. Kasama si Abraham, si Moses, si David. Di ba? I'm sure mas masarap ang fellowship doon. Amen. Pero praise God, nung na-born again ka, hindi ka inatake sa puso. At napunta ka na sa langit. Pagmulat ng mata mo, in Jesus' name, I accept you in my life. Pagmulat mo nga, langit ka agad. Lord, ano nangyari? No? Why? Because God wants to mature us. Amen. In fact, si Apostle Paul, paulit-ulit niya itong sinasabi. Hindi lang to one time. Paulit-ulit itong sinasabi. And in the entire Bible, paulit-ulit na itinuturo na ang gusto ng Panginoon sa atin, ang gusto ng Diyos sa atin is that we become more and more like Jesus Christ. Tingnan niyo to. Ephesians chapter 4, verse 11 to 13. Ito ang sabi, it was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers. To what? To prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up. Mapalakas daw yung body of Christ. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become happy. Become famous. Become blessed. Ano sabi? Until we become mature. Paano daw tayo magiging mature? Ang sabi, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. That's maturity. Naging kamukha mo si Jesus. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang Jesus? Kaya ako hindi ko matanggap na mukha tayong unggoy. Nagaling tayo sa unggoy. Mas tatanggapin ko, galing tayo kay Jesus. Tingnan mo ulit yung katabi mo, mukhang unggoy, mukhang Jesus. Mas madaling choice, ano? Ang dali ng choice. Huh? Praise God. Ano pa sabi? Sa Romans chapter 8 verse 29. For those God foreknew, ito yung mga tatanggap sa Kanya, bilang Panginoon at tagapagligtas, sabi, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. So ang gusto talaga ng Lord, ang plano talaga ng Lord, tayo makamukha natin si Jesus. Amen. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. And we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into His likeness with ever increasing glory which comes from the Lord who is Spirit. And other verses sa Hebrews mababasa din natin yan. Sa Colossians mababasa natin. Ang dami sa bawat pahina ng yung Biblia, kapatid. Sinasabi ang gusto ng Panginoon tayo ay mag-mature. Amen. So there's so many things about spiritual maturity. Spiritual maturity should be our goal. Yan po dapat ang goal ng ating buhay. Amen. Amen. At paghihimay-himayin natin itong spiritual maturity and Christ-likeness, ang dami natin matututunan dito. Amen. Hopefully, itong mga susunod na linggo, hihimay-himayin natin para hindi tayo matinik. Iba kasi pag naikinig, pag hindi nahimay, natitinik. Sino ito natinik ka na? Sino ito na-hospital ka pa dahil natinik ka? Meron ba? May kilala ko, hindi ka sasabihin. Diba, pag ikaw natinik kasi hindi mo hinimay, nagmamadali ka siguro kumain ka nung paksiw na bangus. Ang sarap! Pag gano'n mo, kaya tilapia, pagkagawa. Sabi mo pa, hindi, pinirito naman to. Matigas na yung ano nito. Pag doon ako, natinik ka. Tama? Nung natinik ka, ayaw mo na uling sumubo.
Bakit? Baka matinik na naman ako. Tama? So, kailangan himay-himayin natin. Amen. Sabihin nga natin, I want to be spiritually mature. I want to be Christ-like. Amen. So going back dun sa ating key passage, dun sa Philippians chapter 3, dito sabi ni Paul, forgetting what lies behind. So pinag-usapan natin to last week. We forget what is behind by forgiving. Sabihin natin lahat, forgiving. Pag na-resolve natin yung mga issues sa past and we find closure, no? At hindi natin i-entertain yung regrets or yung what if sa ating buhay, yun yung ibig sabihin ng forgetting what is behind. Ngayon, kung hindi ka makapagpatawad, kapatid, no? Hindi ka makalimot sa iyong nakaraan. At kung hindi ka makalimot sa iyong nakaraan, hindi ka makapunta sa iyong paroroonan. Amen. Kung hindi mo mariresolve yung issues mo noong nakaraan at you can't find closure, hindi ka makahakbang forward. Bakit? Kasi merong unresolved issues. Tama? No? If we continue to entertain regrets and what if sa ating isip, sana pala, ganito, sana pala. No? Hindi man pangit, but yung mga bagay na, alam mo yun, meron kang desisyon na, sayang. Pansinin mo. Sino dito may mga ganun? May regrets. Sana pala. Meron? Meron? Di ba? So kung meron mga what ifs, kung meron ka mga bagay na regrets, hindi ka makamove forward. Kapatid, forget what is behind. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, forget what is behind. Amen? Choose to forget. Alam mo, hindi mo makakalimutan yan if you do not choose. You need to choose to forget. You need to settle it now or patuloy yan na babalik-balik sa iyong buhay. Alam mo kaya minsan paulit-ulit yung na-experience natin kasi hindi tayo natututo. Ayaw natin yun. We want to move forward. Amen. Sabihin mo nga, I want to move forward. Are you ready to move forward? Are you ready to move forward? Amen. Okay, tuloy natin. Philippians 3:13-14. Ito ang sabi, brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So, forget mo na yung nakaraan, na-settle mo na lahat nung nasa yung nakaraan, what is next? Sabi doon, we strain towards, sabi na, forgetting what is behind, straining toward what is ahead. Straining towards. The word strain sa Greek, yung original na Greek na ginamit is the Greek word epektinomai. Epektinomai. Which means to stretch oneself forward upon. Ibig sabihin, ini-stretch mo, inaabot mo. Amen? Sige, stretch mo lang yung kamay mo. Sige, umunat ka. Para walang kasamang hikab. Uunat lang. No, inaabot mo. Amen. That is the meaning nung straining forward. No? Ngayon, kung titingnan natin ito, yan yung Greek, yung original na ginamit na Greek. Kung titingnan natin sa modern dictionary, anong ibig sabihin ng strain? Ito ang ibig sabihin. To stretch to maximum extension and tautness, to exert to the utmost. So basically, pareho lang ng ibig sabihin. To stretch to the maximum, hanggang sa kaya mong abutin. Amen. Yun yung ibig sabihin nung straining. Alright? So ano ibig sabihin dito ni Paul? You see, nung sinulat ito ni Paul, ang kanyang analogy, ang kanyang iniisip ay isang runner. Nung panahon nila. Nagko-compete. Pag ikaw tumatakbo at nakita mo may kasabay ka, malapit na kayo sa finish line, ano gagawin mo? Kakaripas ka na ng takbo. Tapos, unahan kasi yung sa tape, di ba? Kailangan maabot mo. You strain towards it. Yun ang iniisip ni Paul dito. Tingnan natin yung verse 14. Pareho lang ng sinasabi. Sabi, I press on towards the goal to win the prize. It's the same. Another analogy ng pagtakbo. Now, Paul is telling us here, if you want to be spiritually matured, kailangan magkaroon ng stretching. Hello? Si dito ulit gusto maging spiritually matured?
kailangan magkaroon ng stretching. Pastor, ready ako. Hindi ganong stretching. Now, understand this. Spiritual maturity is not something that happens automatically. Hindi yan automatic. Pagtanggap mo sa Panginoon, namamature ka na. Hindi yun ganun. No? Yes, it is the Holy Spirit na kumikilos sa isang mananampalataya to mature his faith, but we need to participate sa ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Kagaya ng sinabi ni Paul dito sa Philippians chapter 2, verse 12 to 13. Ito ang sabi niya, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Sabi ni Paul, work out your salvation. Sabi natin lahat, work out your salvation. Now, shinare ko na sa inyo to before. No? Yung workout dito is not to figure out kung anong yung kaligtasan. Okay, kailangan daw i-workout. Oh, kailangan pag-isipan ko paano ba ako maliligtas. Kailangan ko daw paghirapan yung aking pagkaligtas. Hindi yun yung workout na sinasabi dito. Ang workout ay parang yung workout sa gym. Hello? Nagpapalakas ka. Pinapalakas mo. Pinapatibay mo. In fact, the Greek word na ginamit dito, ang ibig sabihin is to fully work in you, to fully accomplish in your life. Ibig sabihin, pinapalakas mo sa iyong buhay. You see, salvation is just the first step. Hello? Maraming Kristiyano, dahil tinanggap na si Jesus Christ, dahil may pangako, no, na pag tinanggap mo ang Panginoong Jesus, you would have eternal life. Sabi sa John 3:16, masaya na sila doon. Okay na. Yes, praise God. Pupunta ako sa langit. Taas na 2 pa. Thank you, Lord. No. Merong process ng maturity. Amen. Yes, sabi dun sa verse, it is God who works in you to will and to act according to His good purpose, but it doesn't mean na wala ka nang gagawin. Bigyan ko example. Yes, si God ang nagbigay sa'yo ng desire, ng kagustuhan, ng kakayanan, na magbasa ng Biblia. Hello? Pero tanungin kita, every 6 a.m. bumubukas yung Biblia mo mag-isa? Meron ba? Pag may ganun, cast out mo. Bakit bumubukas ka mag-isa? Di ba? Pag gising mo, hindi naman ganun, di ba? Hello? Hello? Superbook yun. Baka daling ka sa panahon ni Jesus. Pag ganon, magtawag ka ng kaibigan, ng robot, tawagin mo sila. Kasi bakit? Superbook na yon. Dadaling ka pala doon sa sa panahon ni Jesus. Ba? Kasi hindi ganon yon. Na pag ikaw nagkaroon ng will, ng desire, ng ability to pray, bigla-bigla na lang, habang naglalakad ka sa mall, paglakad mo sa Lord, in the name of Jesus, I pray, Lord God. Hindi automatic yun. Hello? Hello? Kadalasan pa nga nangyayari, bubulungan ka ng Holy Spirit. Mag-pray ka. Mamaya na, Lord. May pinapanood pa ako. Mamaya na, Lord. Magbasa ka ng... Matatapos na, Lord. 10 minutes na lang. Diba? Hello? Kung automatic sana yon, walang problema, diba? Kahit na kakasimula mo pa lang ng series, pag pindot mo ganun, biglang, magbabasa ang Bible. O magpe-pray ako. Ay, magcha-church na pala ako. How I wish ganun sana, no? No, paggising mo sa umaga, automatic na yung pag-church. Naglalakad ka, kahit tulog ka. Pagdating mo dito, sa church na ako? Antindi. No. But it doesn't happen that way. We need to participate sa gustong gawin ng Panginoon. Yes, nilalagay ng Lord yung will, yung kagustuhan sa buhay mo, na gawin yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Sa din na naglalagay ng ability para magawa mo yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Pero kung hindi mo gagawin, hinihingal na ako. Kung hindi mo gagawin, wala mangyayari. Amen. Amen. Kaya minsan, yung pagbabasa mo, tatanong-tanong ka pa, Pastor, saan po ako magsisimula ng Bible reading? John, tapos Romans. Thank you po, Pastor. 2 taon na nasa dyan ka pa din. Andyan ka pa din. Bakit? Hindi mo na binuksan yung Bible mo eh.
Hello? Naunawa natin? Hello? Amen? Sabi mo sa katabi mo, kumilos ka din, kapatid. Listen, spiritual maturity, it doesn't come because lagi kang basa ng Biblia. Bakit? Kasi maraming tao, basa ng Biblia, kabisado pa nga nung iba. Buksan mo sa John 8 at sabi ng Panginoon, inuunahan pa yung magbabasa. Hello? Bakit? Kabisado yung Biblia, pero nag-mature ba? Hindi porket basa ka ng basa. Yes, it's part. Maakatulong talaga sa yan. Yung pagbabasa mo ng Bible, maakatulong para ikaw ay mag-mature. Pero hindi porket basa ka ng Bible, yun na yun. Hello? Anong sabi sa Matthew chapter 7? Matthew 7:24, ito ang sabi. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. So, hindi ka lang basa ng basa, hindi ka lang aral ng aral, kailangan mo actually i-practice. Sinabi sa Bible, love your enemies. Naku Lord, I rebuke in Jesus' name. Sinabi na nga dun eh. Hello? Kahit anong aral mo dyan, binabaluktot mo pa. Hindi, yung enemy dito, enemies of God. Yun yung mga dating, yung hindi pa Christian. Yung talaga yung ibig sabihin ng verse. Binabaluktot mo dahil ayaw mong mahalin yung kagalit mo. Pero siya, hindi siya. Talagang enemy of God yan. Parang demonyo yan eh. Hindi pinapatawad ng Diyos. Spiritual maturity doesn't come in your years and years inside the church. Marami akong kilala. Tagal na sa loob ng church. Pero hindi naman naging mature. Immature pa din. Hello? Hindi lang nakamayan, nagtatampo. Hello? Nagbibigayan nung last Christmas ng regalo, ikaw. As walang lumapit sa'yo, walang nagbigay. Ano naman church to? Sino yun? May ganun ba dito? Marami po kami regalo dyan. Mga kapatid, bigyan ng regalo yan. Bakit? Kasi hindi assurance yung katagalan mo sa loob ng church na ikaw ay nagmamature. Amen. Yung mga matatagal na sa church, yung matatagal ng Christian, alam mo yung ibig ko sabihin. Marami tayo na kasama sa church hanggang ngayon, immature. Nababalitaan pa natin, immature. Amen. Hallelujah. Spiritual maturity doesn't come in your involvement in the ministry. Hindi porket ikaw ay nagmi-ministry na, ay, spiritually mature. Hello? Hindi porket ikaw ay nasa ministry, matino ka. Matured ka. Amen. Amen. Hallelujah. Spiritual maturity doesn't come because you share the Bible to others or you can disciple others. Iba kasi iniisip, ay mature na yan kasi nakakapag-sharing. Marami kong alam na kapatiran, cell group leader, pero sa lekwa. Hello? May alam ba kayong ganon? Sino may alam na ganon? Cell group leader pero sa lekwa. Iba yung pinamumuhay. Hello? May ganon. Maraming ganon. Hindi porket na member ka na, leader ka ng isang ministry, ibig sabihin, matured ka na. Yes, again, yung pagbabasa ng Bible, yung tagal mo sa church, no? Yung pagmi-ministry mo, yung paggamit sa iyo ng Panginoon, yes, those are roads to spiritual maturity. But, it is not given na pag yun ang ginagawa mo, ibig sabihin, matured ka na. Do you want to be spiritually matured? Gusto niyo ba malaman paano dumadating yung spiritual maturity? Gusto niyo malaman? O next time na lang? Next week na lang? Now na. Listen, ito according to sa pinag-aralan natin. Sabi, it's when you allow yourself to accept the straining, the stretching of God sa iyong buhay. Anong ibig sabihin nun? Listen, God stretches our faith when there are difficult things that God allows to happen sa ating buhay. But you remain faithful to God and you have the right attitude and character.
Maturity comes pag ini-stretch ng Lord ang iyong buhay Kristiyano, ang iyong pananampalataya by giving you difficult situations sa iyong buhay, pero nananatili kang faithful sa Lord, nananatili kang tama ang iyong attitude, at tama ang iyong character. Let's pray. Tayo po yung manalangin, closing prayer. Parang masama na loob nyo sa akin. Explain ko sa inyo. Listen. You won't learn to level up your love. Yung pagmamahal mo. Alam mo, madaling mahalin yung kapwa mo Kristiyano. Hindi naman yung katabi mo, ang babait. How can you not love this person? Di ba? Talaga naman, tingnan mo yung nasa kaliwa mo. Yung nasa kanan mo, di ba mahal mo yan? Ba't may umiiling? Ba't may umiiling? Sino yun? Di ba mahal mo yung nasa kaliwat kanan mo? Amen? Madaling mahalin yan. Pero paano mali-level up ang iyong pag-ibig? If you love the unlovable. Pagmamahalin mo na yung nakakainis. Parang, marami bang ganun dito? Marami ganun dito ba? Uy! Alam mo, ang hirap mahalin yung isang tao na difficult. Kinakalinga mo na, kung gilam mo ko. Yung kinakamusta mo ng kapatid, I love you with the love of the Lord. Sinin ka lang. Bahala sa buhay mo, love you with the love of the Lord. Kung rebukein mo ako, ganyan. Kapag mukha mo. Nag-party lang ako, makakomment ka agad doon sa my day ko. Hello? Hello? Ang hirap, di ba? Pero na-stretch yung iyong love, nagle-level up ang iyong pagmamahal kung kaya mong mahalin yung tao na yun. Alam mo, madali naman sabihin doon sa tao, alam mo, tumigil ka na, alam mo, bahala ka sa buhay mo, sa impyerno ka mapupunta niyan. Pwede naman eh. Di ba? Mas madali yun actually. Pero magmamature ka ba? Yun ang tanong. Magle-level up ba ang iyong pagmamahal? Do you understand? You won't learn to level up your forgiveness until you have forgiven a person na patuloy kang sinasaktan. Yung kakapatawad mo pa lang, gumawa na naman ng kabalbalan. Yung parang, kakasuri mo lang eh. Kakasuri mo lang eh. Pag hindi mo siya kayang patawarin, kapatid, pansinin mo to, uulit. Sino yung nakaaralan sa gano'n? Uulit. Bakit uulit? Hindi mo natutunan magpatawad eh. Nag-give up ka. Ini-stretch ng Lord yung pananampalataya mo. Pumitik ka. Sumaltik ka na. Ayaw ka na, Lord. Grabe. Kung ganyan lang papatawarin ko, Lord. Naku po, Panginoon. Hindi, ito totoo. Mahirap patawarin yung isang tao na akala niya hindi siya mali. May kapatid kang ganyan, may kamag-anak kang ganyan, may katrabaho kang ganyan. Kahit saan ka magpunta, may ganyan. Amen? Sinare ko sa prison ministry, di ba? Sabi ko doon sa prison ministry noong Monday, ang pinakamahirap patawarin sa lahat, yung ayaw aminin na mali siya. Paano patatawarin yun? Pag lumapit sa'yo, hindi, ikaw kasi. Ha? Hindi, ikaw eh. Kung hindi ka, hindi. Ha? Bakit ganun? Amen. You won't learn to level up your patience until you learn to be patient to the most irritating person na kilala mo. Yung pag alam mong sasama siya sa'yo, parang, ayoko na pala. Hindi pala ako sasama. Bakit? Na naman lang ako. Ano na? Hello? Parang may kilala kayong irritating na person. Parang bakit? Bakit ganon? You won't learn to level up your humility until ikaw ay kaya mo lunukin na ikaw ay pinahiya. At kaya mo mag-move forward. Hello? Pastor, grabe yun.
Grabe, so hindi ko kaya yun. Yung ipapahiya ako, tapos paulit-ulit. So, kaya nga to stretching. Wala pong stretching masarap. Lahat ng stretching masakit. Amen? Lahat ng stretching masakit. Subukan mo mag-dumbbell ng 5 pounds for 3 years, wala mangyayari sa katawan mo. Bakit? Hindi lalaki katawan. In-expect mo, dumbbell naman to, pare-pareho lang yan. Kahit mag 100 reps ka, mangangawit ka lang. Pero hindi lalaki katawan mo. Kailan lalaki ang iyong katawan? Pag mabibigat na eh. Pastor, ayoko ng ganyang preaching. Yung mabibigat. But see, ganun tayo nile-level up ng Lord. God is stretching our faith. Amen? Yung pakiramdam na parang ni-stretch ka sa limit mo, Lord, hindi ko na kaya, Lord. Hindi ko na kaya, Lord. Yung parang gusto mo nang sabihin sa Panginoon, Lord, saka na lang, wag na, please. Ayoko na, Lord. Ayoko na, Lord. I give up. Doon sa point na yung kapatid, you have to understand God is stretching you. At pag ikaw yung unang pumiltik, ano nangyayari pag in-stretch, yung rubber band tas piniltik, bumabalik sa dati. Kaya uulit. Kasi in-stretch ka eh. Bumigay ka. Balik ka sa dati. Tapos stretch ka uli ng Lord. Hello? Lahat tayo nakaranas ng ganun. Hindi dito naranasan mo na yun. Yung parang dumadating ka na sa limit mo. Na gusto mo nung Panginoon ko. Kunin mo na ako. Ano ka na sa point na, Lord, kunin mo na ako. Or kunin mo na siya. Di ba? Yun na lang ang prayer mo eh. Dalawa lang. Kunin ka na, Lord, o kunin niya. Di ba? Yung tao na yun. Listen. Ever wondered bakit si Jesus, sinama niya si Judas sa kanyang team? Eh, alam naman niyang Judas yun. Pangalan pa lang eh. Diba? I mean, alam naman niya na magnanakaw yun. Alam naman niya na sinungaling yun. Alam naman niya na ibibetray siya nun, pero kasama niya sa team. In fact, nung nag-pray si Jesus sa bundok, sabi sa Bible, overnight prayer, pagbaba niya, pinili niya. Matthew, kasama ka. You're in. John, you're in. Peter, you're in. Pagdating kay Judas, you're in. Sinama ka pa rin. Ever imagine, bakit nga ba sinama si Judas? It is to show the depth of God's love, mercy, and patience. Na kahit alam ng Diyos na papalpak tong tao na to, one day, kakalulu ako nito, tinanggap ka pa rin ng Lord. Amen? Kaya si Jesus tinanggap niya yung shame, yung humiliation, nung buhat-buhat niya yung cross. Yung sumisigaw, a week ago sumisigaw, Hosanna to the King of David! Nung naglalakad na siya, after a week, sinasampal na siya, dinuduran siya. Sinasabi sa kanya, yan ba? Yan ba ang Panginoon? Ligtas mo sarili mo. No wonder in-endure ni Jesus yung bakit? To show us the depth of His humility. Tanong, kaya man sabihin ni Jesus, patay kayong lahat, isang anghel lang kayo? Hello? Pwede naman. In fact, kayang-kayang gawin ng Lord. Pero bakit hindi ginawa ng Lord? It is to show love and humility. Amen. Kaya sabi ni Jesus, tinuro to ni Jesus eh. How many times na tayo magpo-forgive? 70 times 7. Ano pa sabi ni Jesus? Pag meron kang kapatid na lumapit sa iyo, 7 times nagawa ng mali. Pero 7 times nag-sorry. I'm sorry. Pero 7 times inulit. Ano sabi ni Jesus? Patayin mo na. Ano sabi ni Jesus? Ano? Para ba tayo ng Bible? Bakit sa akin ganun? Ano sabi ni Jesus? Sipain? Ano? Patawarin. Ito malupit dun sa verse 9. Hindi ko alam kung nahimay-himay nyo na yun. Ang sabi doon, 7 times a day.
a day. Ibig sabihin, bukas meron uli siyang 7 times. At sa susunod na araw, may 7 times siya uli. At sa susunod pa, may 7 times uli. So, ang ibig sabihin to ni Jesus, as long as lumalapit sa iyo at humihingi ng tawad, patawarin mo, Lord, once lang, twice lang, pag 3 beses, pinapaltukan na yan, Lord. Hello? Pero yun ang sabi ni Jesus. Amen. Kaya ano sagot ni Peter? Makikita natin to sa Luke chapter 17, verse 4 and 5. Ano sagot ni Peter nung sinabi ng Lord? Pag 7 times nagkasala sa iyo yung kapatid mo at lumapit sa iyo, patawarin mo. Ano sagot ni Peter? Lord, increase our faith. Bakit? Ang hirap magpatawad. Kaya yung, naalala niyo itong tanong, naalala niyo itong incident na to, merong paralyzed na may 4 na kaibigan. Puno yung bahay. Ang ginawa nila, umakit sila sa bubong. Binutas nila yung bubong. Nabasa na yung okay. Binaba. Di ba? Tapos, anong sinabi ni Jesus nung bumaba yung paralitiko? Be healed? Anong sinabi ni Jesus? Son, your sins are forgiven. Anong sabi ng mga Pariseo? Ay, ano yan? Si God lang ang may kapangyarihan magpatawad ng kasalanan. Bakit? Ay, ano yan? Ay, grabe. Grabe nagpatawad ng kasalanan. Grabe. Anong sagot ni Jesus? What is easier to do? To say that your sins are forgiven? Or to say to this man, rise up, pick up your mat, and walk? Ano sagot ni Jesus? But so that you would know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Ano sabi niya doon sa paralitiko? Rise up, take up your mat, and walk. Yung tanong ni Jesus, ano daw mas madali? Magpatawad o gumawa ng himala? For many of us, magpatawad. Amen? Hirapan tayo magpatawad. Na napagpaulit-ulit. Tapos ulitin ulit bukas. Tapos next month, next week, next year. Every time, in fact, makikita kayo, ulitin niya. Parang, tapon sa tulay ito. Hello? Bakit sinabi ni Peter, increase our faith? Because sobrang hirap kasi nun. Kaya sabi ni Jesus, love your enemies. Do good to those who hate you. Bakit sinabi ni Jesus yun? So that you would level up your love. Ano sabi ni Jesus? Madaling mahalin yung mga tao na mahal ka. Pero yung taong hindi ka mahal, love like your enemies, love your enemies. Amen. You see, Jesus is our model. That is why our goal is to be Christ-like. Siya ang modelo natin. Hindi natin kaya yun. Sa totoo lang, hindi natin kaya yung mga pinapagawa ng Lord. Mas mahirap. Madali, mahirap. Mahirap. Pero bakit natin nararanasan, Lord? Alam mo naman ang capacity ko, Lord. Hinay-hinay ka lang. Pero hindi. Isip pag ini-stretch ka ng Lord, alam ng Lord kaya mo magpatawad. Alam ng Lord kaya mo magmahal. Alam ng Lord kaya mo maging patient. Alam ng Lord na kaya mo. Kaya lang, ikaw yung nandun na sa limit. Amen? We can't achieve yung maturity if we are not willing to be stretched out to our limits. Hindi natin maabot yung maturity. Naisip mo na ba to? Bakit yung, sino dito nakapag-pray na ng patience? Lord, bigyan mo po akong patience. Sino dito nag-pray patience? Bakit kaya, pagkatapos mo ipag-pray, maya-maya lang, merong insidente mangyayari na isusubukan ng iyong patience. Di ba? Parang, wow. Ang bilis ng sagot. Why?
Kasi sabi ng Lord, gusto mo maging patient. Tama-tama. Ay, pastor, di ko na ipagpe-pray yun. That's a problem. Pag hindi mo naman pinag-pray na palalimin ng Lord ang patience mo, irritable ka lagi. Hello? Or nag-pray ka, Lord, gawin mo po ako. Lord, sabi to sa kanta, gawin mo po ako mapagmahal tulad ng pagmamahal mo. Tapos ang bilis ng sagot ng Lord, meron ka kagad nilapit si Lord sa'yo. Isang taong ang hirap mahalin. Diba? Hello? Or pag nag-pray ka ng humility, bigla nandun ka agad sa sitwasyon na kailangan mong maging humble. Sino na nakaranasan ng ganun? To be honest. Diba? Ang hirap. Amen. You see, madaling maging unloving. Madali. Madaling maging unforgiving. Pakadali nun. Madaling maging impatient. Madaling maging proud. In fact, normal sa atin yan. Yung impatient, yung unloving, yung proud, normal sa atin yun. Amen? Siya muna. Bala, siya muna mag-sorry. Bago ang patawad, siya muna mag-sorry. Pwede nga kumaon na. Siya mali eh. Nung ka. Sabi ko sa Lord kagabi, sabi ko, Lord, seryoso ka? Ganito tayo pupuntas? I've been praying for this because I know mabigat. I know mahirap. Mahirap lunukin. But ang katotohanan, if you want to mature, there is no other way. There's no other way. Ginagamit ng Lord yung mga tao sa paligid mo to mature you. Pag ang lagi mong recourse, ayoko na. Ayoko na. Hindi ka nga mature. And I'm sure, uulit lang uli yun. Bakit? Di ba natutunan? Amen? Yun ang masaklap. Yung nandun ka na sa munti ka mo na matutunan, konting-konti na lang. Bumigay ka, ulit-uli yun. Na I'm telling you, mahirap to. Mahirap. But, kailangan natin malaman. Kailangan natin matutunan. Kailangan natin daanan. Ano sabi ni Jesus doon sa narrow gate? Asaka sa broad gate? Di ba? Ano sabi doon sa broad gate? Broad is the gate to destruction and wide is the road. Ano sabi doon sa narrow gate? Narrow is the gate and, sino nakakaalala? Sabi doon, difficult is the road to life. Mahirap, mabigat, masakit. Maraming babaguhin si Lord. Pag ikaw, hayahay ka lang sa buhay Kristiyano mo, magdalawang isip ka, baka wala ka sa narrow gate. Bakit hayahay ka lang? Hello? Baka nandun ka sa broad. Kasi hayahay lang. What? No problem. Ang sarap ng buhay Kristiyano. Ang tindi ha. Sarap. For blessing. Dalawang isip ka. Bakit walang testing? Bakit walang stretching? Matakot ka. Bakit? Kasi lahat ng apostol dumaan dyan. Lahat ng Kristiyano dumaan dyan. At hanggang ngayon, lahat ng mananampalataya dumadaan dito. Amen. We stretch out to what is ahead. What is that? Ano yung ahead? Spiritual maturity, that is the prize that we should all press on towards to. Ano sabi ni Paul? I press on toward the goal. To win the prize. Ano yung prize? Langit? Some people, sasabihin nila, langit po yung prize. Hindi. In fact, kaya ka nakasama sa race, kasi born again ka na. So bakit langit yung dulo mo? Pupunta ka naman talaga sa langit. Hello? So ibig sabihin, yung prize na tinutukoy ng Bible, ni Paul dito,
is actually spiritual maturity. That's the price na mag-mature ka. Hello? Kaya sabi ni Paul, I do not consider myself to have taken hold of it. Kaya sabi ni Paul, ako mismo hindi pa ako matured. Si Paul yon. Hello? Yung sumulat ng karamihan ng New Testament, lalo na ako. Hindi ko pa naabot. Hello? Even si Paul, aminado, hindi niya pa naabot yung ganun level ng maturity. Now, bakit nga ba importante yung spiritual maturity? Bakit nga ba tayo kailangan dumaan doon? Hindi ba pwede na automatic na lang pag na-born again ka, matinuro ka na kagad? Sarap sana yun na pag na-born again ka, matino ka na, yung napaka-patient mo na. Yung ganito, pag na-born again ka, kahit ano gawin sa'yo, sinampal ka sa kaliwa, binibigay mo yung kanan. Eto pa. Pag inutangan ka, binibigay mo pa, ay, eto pa, free of charge. Ha? Yung pag nabangga ka, kanina nagkikwentuhan kami ni Clinton, nabangga yung sasakyan mo, lumabas kang ganun. Hallelujah, praise God. It's okay, kapatid. Bakit hindi automatic? Hello? Bakit nakikita mo pa rin yung old self mo? So dito nakikita mo pa rin yung old self mo paminsan-minsan. Bakit nga ba? Bakit? Sabi, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. Bakit itong old na to labas ng labas? Kasi binabago tayo ng Lord. Nasa proseso tayo ng pagbabago. It's not automatic. Kaya wag kang quote ng 2 Corinthians 5:17. Sabi, di ba? If anyone is in Christ, he's a new creation. The old has gone, the new has come. Make sure that the old is gone. Make sure. Hello? Alam mo kung bakit? Bago ako pumunta doon. Kaya minsan, alam mo, eto trap, I know marami sa atin na arans, kasi ako na-arans din ako nito. Minsan sasabihin sa atin nung kailala natin, kaibigan natin, kamag-anak, masaklap dito pag kamag-anak kay mga kapamilya. Sasabihin sa'yo, Kristiyano ka pa naman din. Ganyan ka. Bakit? Because they thought in their head, pag ikaw born again, pag ikaw Kristiyano, automatic. Bagong nilalang ka na. Matino ka na. Napakabait mo. Hindi ka naiinis. Hindi ka napipikon. Mapagbigay ka. Kaya nung may nangutang sa'yo, hindi mo pinangutang, Kristiyano ka pa naman. Ano, ha? Bakit? Kasi yun ang ine-expect nila. Kaya yung pamilya mo, pag hindi nakikita, minsan may nakikita pa rin sa'yo, na ipupula. Lahat naman sa atin may nakikita pa rin na mapupula. Sino ito may nakikita pa rin mapupula sa'yo? Di ba lahat naman ako? 2 kamay. Di ba? Lahat naman tayo may makikita pa eh. Ano sasabihin nung mahal mo sa buhay? Kanyang ba Kristiyano? Masakit. It hurts. It hurts. It hurts, you know? Bakit? Hindi nila naunawaan. Hindi porket ikaw ay Kristiyano, automatic matured ka na. May proseso. At lahat tayo kailangan dumaan doon. Amen. Imagine mo yung langit puno ng immature na Kristiyano. Na-imagine mo na? Maganda? Maganda? Gusto mo pumunta doon? Ayaw mo. Kaya nga minamature tayo ng Lord. Para pagdating natin sa langit, wala na yung ganitong mga issue. Pero kung dito pa lang sa lupa, ayaw mo magpamature, pagdating mo sa langit, baka doon ka paratampo-tampo. Baka doon ka magwala. Ayoko, Lord! Worship na naman! Kaka-worship lang! Ano ba yan? Wala na ba ibang magagawa dito sa langit? Walang beach. Worship ng worship. Ano ba ito? Hello? Kaya minamature tayo ng Lord. Because ayaw ng Lord na pagdating mo sa langit, immature ka pa din. The Holy Spirit will work in us. Alam mo, pare-pareho naman tayo minamature ng Lord. Ako po, nung inaaral ko po ito, huwag kayo mag-alala. Ako yung unang-unang umiiyak. Ako yung unang-unang, Lord! Ayoko nga ituro ito eh. Sa totoo lang.
Pero wala eh. Yun yung message eh. Ito matindi. Tingnan nyo to. Nung nabasa ko to, sabi ko, ay, lako Lord, hallelujah ka talaga. Philippians chapter 2, verse 14. Do everything without Sapa. Do everything without or ang hirap nun. Hirap nun. Kahit nasa loob tayo ng church, nagko-complain tayo eh. Kahit nasa loob tayo ng church, nag-argue tayo. Ang hirap. Lord, burahin ko na lang ito sa Bible. Hindi ko kaya yan, Lord. Sama mo na dyan, love your enemies. Hindi ko talaga kaya yan. Anything, wag lang yan, Lord. Hello? Sabi sa verse 15, so that you may become blameless and pure children of God, without fault in a crooked and depraved generation, in which you shine like stars in the universe. Mahihirap talaga yung stretching na ginagawa ng Lord. And yet, God is expecting us to do everything without complaining or arguing. Hallelujah! Sabi sa inyo mga kapatid, God can and will mature us to be more Christ-like if we are willing. Listen, kung hindi ka naman willing, okay lang. Hindi, totoo lang. Kung hindi ka willing, okay na sa Lord. Basta injure mo lang yung paulit-ulit, pero okay lang. Ayaw mo magpatawad? Sige, fine. Next week, ganyan uli. Ayaw mo pa rin? May next year pa naman. Ayaw mo pa rin? O sige. Sa 2026, ganyan pa rin. Ayaw mo pa rin? Sige lang. Hanggat humihinga kaya na mararanasan mo. Bakit? Kasi minamature tayo ng Lord. Amen? Gusto mo ba ng new beginning? Parang ayoko na, pastor. Let's begin to walk in spiritual maturity. Let's allow God to stretch us so that we can reach the prize. Mga kapatid, mahirap to. Hindi to biro. Hirap. But, yung grace ng Lord nasa atin. Allow lang natin si Lord na stretch tayo. Amen? Allow lang natin. Kasi gusto ng Lord maging Christ-like tayo. Amen? Can we bow down our heads, close our eyes? Meron ba dito right now you feel that God is like stretching you to your limit? Na para bang, Lord, grabe naman. Ayoko na, malapit na ako sumuko, Lord. Kunti na lang bibigay na ako. Meron ba ditong ganun? Kung ikaw, ganun ka kapatid, hindi ka nag-iisa. Pray tayo. Father God, bigat po, Lord, ng iyong word. Ang bigat po ng iyong tinuturo. Pero Lord, wag lang po ito manatiling teaching. Wag lang po ito manatiling preaching. Higit sa lahat, Lord, may pamuhay namin. Hindi lang po sa iilan, kundi sa lahat po sa amin. Turuan niyo po kami maging mature. Mahirap po, Lord. Alam po namin, Lord, pinagkikwentuhan pa lang namin, mabigat na, mahirap na. And Lord, ang totoo, maaaring dumadaan kami ngayon. Maaaring pinagdaanan namin. There were moments, Lord God, na gusto na namin sumuko. There are moments na gusto na namin sabi, ayoko na. I want to quit. I just want it to stop.
But Lord, ang kagandahan, ang kabutihan, is you know our limits. Alam mo. And though sinasabi namin, Lord God, na hindi na namin kaya, ang hirap, ang sakit, ayoko na. Para ka, Lord, yung gym instructor na sinasabi sa amin, kaya mo pa, isa pa. Isa na lang. Lord, tulungan niyo po kami to endure. Tulungan niyo po kami to overcome. Tulungan niyo po kami, Lord God, to mature. Tulungan niyo po kami, Lord. Di po namin kaya ito mag-isa. Lord, ako po, ang daling sabihin, ang daling i-preach, ang daling ituro ito. Pero Lord, pagdating na application, ang hirap, sakit. Pero Lord, dito mo kami pinapadaan. Turuan niyo po kami, Lord. Sa iyo po kami nagre-rely. Turuan niyo po kami, Lord, na wag na magturo kung sino mali. Sino nagkulang. Sino dapat baguhin. Because ang katotohanan, kung meron kang babaguhin, Lord, kami yun. Ako yun. Ayaw po namin na maging katulad ni Adan at ni Eva, na nung kinonfront mo, nagturo kung sino mali, kung sino may kasalanan. But Lord, matutunan po namin natanggapin na meron kang pong ginagawa sa aming buhay, may binabago ka po sa aming buhay. Mahirap man, masakit man, Lord, ang alam namin, you would give us the will, the ability, and the strength to finish this race. Lord, isa lang po hiling namin sa iyo, Panginoon. Dito po sa stretching na ginagawa mo at gagawin mo pa. Marinig po namin yung boses mo. Maramdaman namin yakap mo. Kasi Lord, malaking encouragement sa amin. Na alam namin nandiyan ka pa din. Na binabantayan mo kami. Na hindi mo kami pababayaan. Lord, sinabi mo sa iyong salita, I will never leave you, nor forsake you. We want, Lord God, to forget what is behind and to strain towards to what is ahead. We give everything to you, Lord. All the pains, all the hurts. And Lord, we allow you, Lord. Sige, Lord, stretch mo po kami sa gusto mo. Let us be pleasing sa iyong harapan. Kaya mo, Lord, mag-glorify ka sa pagbabago mo sa aming buhay. I pray, Lord, wala po sa amin na magkikwit. Wala po sa amin, Panginoon, na sabi, ayoko na, hindi na akong papabago sa Lord. Mahirap pala. Because Lord, kami din po yung talo. Kami din po, Panginoon, yung mahihirapan kung hindi po kami magmamature. I pray your grace, mercy, strength, and joy sa bawat isa. You are faithful, Lord. You are faithful. Thank you, Lord. We bless your name. In Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.